Ikalawang state witness sa multi-million malversation case laban kay Zaldico at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH nakatakda ng iharap sa Sandigan Bayan. Samantala, sinubukan namang harangin ng prosekusyon ang pagtestigo at supplemental affidavit ni dating Mimaropa OIC Regional Director Engineer Edita Babaran sa naging pagdinig sa Sandigan Bayan. Araw ng Huwebes, si Margot Gonzalez sa report. Iniharap ng prosecution sa Sandigan Bayan si dating Mimaropa OIC Regional Director Engineer Edita Babaran bilang testigo sa umano'y maanomalyang road dike project sa Oriental Mindoro kung saan akusado ang puganting si dating Congressman Zaldico at mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa sa malversation case. Tinutulan ng depensa ang supplemental judicial affidavit ni Babaran dahil hindi ito isinama ng prosecution sa isinagawang pre-trial o pagmamarka ng ebidensya na nangyari noong January 8, 2026. Sinabi din ng kampo ng depensa na hindi expert witness si Babaran sa kabila ng kanyang work experience at ang sinasabi nitong testimonya ay isa lamang daw premonition. Humarap na si Babaran noong bail hearing kung saan ang naging desisyon ng kore dito pagkatapos ay huwag katigan ang apilan ng mga akusado na pansamantalang makalaya habang nililitis ang kaso. Dumepensa ang prosecution at sinabing hindi premonition ang naturang bagong discovery na nakasulat sa supplemental affidavit. Sapat din anito ang 40-year experience ni Babaran para masabi o mailarawan ang damage sa proyekto. Sa kabila naman ng pagtutol ng depensa, nagdesisyon ng mga maestrado na tanggapin ang supplemental affidavit ni Babaran at ipagpatuloy ang direct at cross-examination dito. Paliwanag ng korte ang testimonya ng testigo ay pagpapaliwanag lang ng kanyang naisiwalat na noong bail hearing at si Babaran ay nailista naman bilang testigo noong pre-trial. Sa pagdinig, nagpakita si Babaran ng video para ipaliwanag kung bakit madaling matangay ng agos ng tubig ang lupa sa paligid ng pundasyon kapag masyadong maikli ang mga bakal na ibinaon. Sa mga unang inspeksyon, lamang 3 metro lang ang haba ng mga bakal na inilagay at dapat ay 12 metro gaya ng nakasulat sa plano ng proyekto. Pero sa pagtatanong ng depensa, nabunyag ng kanyang presentasyon, walang scientific data at gawa lang sa Adobe Photoshop at hindi ginamitan ng engineering software. Samantala, nakatakda namang isa lang sa susunod na trial ng Sandigan Bayan 6th Division ang state witness na si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ihaharap ito ng prosecution sa March 24. Si Alcantara ang ikalawang state witness na isasalang ng prosecution matapos isalang kamakailan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan ibinunyag dito na nakatanggap siya ng 130 million pesos na halaga ng balato mula kay Zaldico mula taong 2023 hanggang 2025. Sinabi din ni Bernardo na ang 100 milyong balato mula kay Zaldico ay natanggap niya sa pamamagitan ng Alcantara. Ayon sa prosecution, ang mga testimonya ni Alcantara sa susunod na pagdinig ay sisentro sa mga nalalaman niya kay Zaldico. Sa Senate hearing, ilan pa sa pinangalanan nito sa anomalya ay si dating Senador Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, si dating Caloocan Representative Mitch Cahayon at dating Commissioner Mario Lipana. Pagkatapos kay Alcantara, ihaharap naman sa March 26 ang representante ng Anti-Money Laundering Council bilang testigo. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.